mga kaibigan, kamusta kayo? Alam ko sa panahon ngayon, halos lahat tayo ay may dinadala. Trabaho, pag-aaral, responsibilidad sa pamilya, o kaya personal na problema. At minsan, parang ang bigat-bigat ng mundo sa ating balikat. Kung nararamdaman mo yan, gusto ko sabihin sa iyo na normal lang iyan. You are not alone. Pero bilang mga Pilipino, may kakaiba tayong katangian sa pagharap sa stress. Madalas inuuna natin ng iba bago ang sarili. Para sa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan. Nandiyan ang pakikipagkapwa, utang na loob, at syempre ang obligasyon natin sa pamilya. Maganda ito dahil nagpapakita ng malasakit. Pero kapag sobra, pwede rin ito maging dahilan ng burnout at pagod na pagod ka na. Pero wala ka ng lakas para sa sarili mo. Aaminin ko, dumaan rin ako sa mga panahon na ganoon. Yung tipong puro trabaho at gawaing bahay. Tapos wala ng oras para magpahinga. Dumating sa point na mabilis akong mainis at minsan parang nawawala na saysay ang ginagawa ko. Pero doon ko na-realize na hindi pala ako naglalaan ng oras para sa sarili kong mental health. Simula na magsimula akong magbasa ng libro, makinig ng musika, at maglakad-lakad sa umaga, unti-unti ako nakahinga at bumalik sa lakas ko. Kaya sa video na ito, gusto kong i-highlight ang isang mahalagang bagay. Mahalaga ang mental health natin. Hindi ito luho, hindi ito kahinaan. Ito ay bahagi ng ating kabuuang kalusugan bilang tao. Tip number 1. Maglaan ng oras para sa sarili. Hindi selfish ang magpahinga. Kahit 10 o 15 minuto lang sa isang araw. Mag-meditate, magdasal, o simpleng umupo sa tahimik na lugar. Makakatulong ito para i-reset ang isipan mo. Tip number 2. Pangalagaan ang katawan. Kapag kulang ka sa tulog at puro instant food ang kinakain, mas mabilis kang may stress. Kaya ugaliin ang sapat na tulog, pagkain na masustansya, at simpleng ehersisyo. Tandaan, malusog na katawan, mas malusog na isipan. Tip number 3. Gawin ang iyong hobbies. Kung mahilig ka sa musika, pagguhit, sports, o gardening, ituloy mo iyan. Ang hobby ay hindi lang pampalipas ng oras. Ito ay paraan para maibsan ang bigat ng loob at ma-express ang sarili. Tip number 4. Kumonekta sa pamilya at kaibigan. Sa kulturang Pilipino, malaking bagay ang bayanihan at pamilya. Kapag nagkukwento ka ng nararamdaman mo sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, gumagaan ang loob mo. Kaya huwag mahiya magsalita. Ang simpleng kamusta ka ay may malaking epekto. Tip number 5. Matutong magsabi ng hindi. Alam kong mahirap ito, lalo na sa atin na likas na maalalahanin. Pero tandaan, hindi mo kailangan sundin lahat ng gusto ng iba kung kapalit nito ang iyong kapayapaan. Ang pagtatakda ng boundaries ay hindi pagiging masama. Ito ay tanda ng self-respect. Ngayon, isipin mo, ano ang mga bagay na nakapagpapasaya sa iyo? Ano ang mga hilig mo na minsan mo nang iniwan dahil sa dami ng ginagawa? Balikan mo iyon. Kung mahilig ka magbike, sumayaw, magluto, o manood ng pelikula, gawin mo ulit. Minsan kasi, ang simpleng pagbabalik sa ating hiling ay sapat na para maibsan ng stress. Kaibigan, ang stress ay hindi natin may iwasan, pero pwede natin piliin kung paano tayo tutugon dito. Huwag nating kalimutan, mahalaga ka, at deserve mo maging payapa at masaya.
Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa sarili at respeto sa buhay na ibinigay sa atin. Kaya starting today, maglaan ka ng kahit ilang minuto para sa sarili mo. Gawin ang bagay na nagpapasaya sa'yo. Kumonekta sa mahal mo sa buhay. At alagaan ang iyong katawan at isipan. Tandaan mo, isa ka lang at mahalaga ka. Ikaw mismo ang iyong greatest investment. Maraming salamat kung nakatulong sa iyo ito. I-share mo rin sa iba para matulungan natin silang alagaan ang kanilang mental health. Tandaan, self-care is not selfish. It's self-love. Ingat lagi, kaibigan.